Hindi nakikita ng pangkaraniwang mata, hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kalaman. Nararamdaman mo lang. Dapat bang paniwalaan? Magdasal na kayo. Papasok na tayo sa marim-marim na mundo. Kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM. Linggo na naman
At muli tayong papasok sa mundong hindi natin lubos na alam kung anong meron. Ito ang pinakakasindak-sindak na programa sa FM Radio. Ang ika-anim na bahagi ng katotohanan sa UFO at alien beings na sinasabi ni Eric von Daniken sa kanyang librong Chariots of the Gods, kung saan tumatalakay tayo kung bakit sinasabing tayo ay may lahing aliens ipagpapatuloy. Ang lalaking nagpakilalang time traveler at naghain ng larawan ng kanyang time machine, nakaugnayan ng marami pero nawala na siya ngayon. Kilalanin. UFO sa Tijuana, Mexico, nakuna ng video. Babaeng naumpog at naging manghuhula, iuulat. Ang nakasisindak na pagsabog ng isang bulkan na magdudulot ng lagim sa sanlibutan ng bangan. Mga bulating ulan sa Norway, ikukwento. Bakit humuhuni ang ilalim ng lupa? Sasagutin. Ang mga multong lumitaw sa Mount Makiling sa aming ghost hunting antabayanan. Bagong eksperimento. Pwedeng mabuhay ang tao hanggang edad 1,000. Tatalakayin. Ang lalaking tunay na nabuhay sa marimmarim na mundo at pinagbabatayan ng imahe ng kasamaan sa mga pelikula ngayon. Kilalanin ang kanyang nakaraan. Lahat ng tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan ipaliliwanag at abangan ng inyong horoscope ngayong linggo. Anong meron sa mundong hindi natin lubos na alam? Pasukin natin ang mundo ng paranormal at supernatural world sa Dako Paraon. Pero kailangan muna nating magdasal upang hindi tayo mailigaw ng mga kaluluwang gala. Panginoon, gamitin niyo palagi ang programa namin bilang instrumento ninyo sa ikalulugod lamang ninyo. At salamat po sa lahat ng mga biyaya pinagkakalog niyo sa araw-araw. Patuloy niyo pong gabayan ang mga nahihintakutan at sagutin ang mga tanong na hindi nila masagot tungkol sa kababalaghan. Ipadaman niyo na kayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng may kapangyarihan. Salamat sa pang-araw-araw niyong paggabay sa amin at lahat ng ito hinihingi namin sa ngal ng anak mo si Jesus. Amen. Tinatalakay natin ang misteryo tungkol sa mga UFO at alien beings na susug sa kaisipan ni Eric von Daniken. Tayo pala ay may lahing alien science sa kanya. Ito ang nilalaman ng aklat ni Daniken, The Chariots of the Gods. At paulit-ulit na nating ipinaliliwanag na pinili natin si Eric bilang batayan sa ganitong paksain sapagkat nag-ikot na siya sa buong mundo sa halos 5 dekada at lahat ng mga bakit na hindi may paliwanag ay kanyang susing pinag-aralan, binusisi at lahat ng ito ay nagbibigay ng isang direksyon, tumutukoy sa pagdayo ng mga alien beings sa ating sinaunang panahon at silang nagdala ng sibilisasyon sa planetang daigdig natin. Para kay Daniken, totoong dinadalaw noon ang mundo natin ng mga tagaibang daigdig at ang lahi ng tao ngayon ay mula sa lahi ng mga alien na may matas na uri ng katalinuhan. Isinulat niya ang aklat na ito noong 1967, ipinalimbag ang unang edisyon ng 1968 at marami ng mga sumunod na edisyon at naging bestseller at narito ang ika-6 na kabanata. Saan tumira ang mga kinikilalang Diyos at paano nagkaroon ng interbreeding ang tao sa mga Diyos na ito? Itutuloy na ni De Ricaccio ang kwento tungkol sa aklat ni Eric von Daniken. May natagpo ang clay tablets na pag-aari ng Assyrian king na si Ashurbanipal. Ang epiko na nakasulat sa tableta ay sa salitang Akkadian at ang ikalawang kopya at natagpuan naman mula sa panahon ni King Hammurabi. Isang katotohanan na ang orihinal na bersyon ng Epic of Gilgamesh ay nanggaling sa mga Sumerian.
ang mga misteryosong tao na hindi alam kung saan nagmula, ngunit nakitaan ng mga kakaibang bagay katulad ng kamanghamanghang 15-digit numbers at advanced astronomy na kanilang naiwan. Ang tinutumbok ng Epic of Gilgamesh ay katulad din ng sinasabi sa Biblia sa Genesis. Ang natagpuang clay tablet sa Kuyunjik ay nagsasabi na ang bayaning si Gilgamesh ang nagtatag ng pader sa Uruk, isang syudad na ngayon sa Iraq. Sinasabi na ang God of Heaven ay tumira sa tahanan na may mga bodega at ang mga gwardya ay nakatanod sa mga dingding. Ang mga Gilgamesh ay ang pinaghalong mabubuting tao na mga Diyos din, 2/3 God at 1/3 man. Ang mga taong nagtutungo sa Uruk ay sumasamba sa kanya na naninirahan sa tahanang iyon. Sila ay may pangingilag dahil hindi pa sila kailanman nakakita ng ganoong kagandang nilalang. Lumilitaw sa simula pa lamang ng kwento sa clay tablet na merong interbreeding ang mga Diyos at ang tao. Sa ikalawang tableta, sinasabi ang itsura ni Enkidu. Si Enkidu ay nilikha ng Goddess of Heaven na si Aruru. Ang buong katawan ni Enkidu ay natatakpan ng mga buhok. Ang suot niya ay balat ng hayop at kumakain siya ng mga damo. Humihigop din siya ng tubig sa sabsaba ng mga hayop. Naliligo rin siya sa tubig. Nang marinig ng hari ng Uruk na si Gilgamesh ang tungkol sa pangit na nilalang na si Enkidu, sinabi ni Gilgamesh na dapat siya ay bigyan ng isang napakagandang babae upang siya ay maihiwalay sa piling ng mga hayop. Kinuha si Enkidu at siya ay sumiping sa loob ng 6 na araw at 6 na gabi sa isang nilalang na halos Diyos ang kagandahan. Sabi ni Daniken, ito ang isang ideya na ay crossbreeding sa mga half-animal at half-god noon. Nakasaad sa ikatlong clay tablet, ang kwento ay tungkol sa mausok na sasakyang nanggaling sa lugar. Umatungal ang kalangitan. Umuga ang kalupaan at sa wakas, ang haring araw ay dumating at kanyang sinaklot si Enkidu sa pamamagitan ng kanyang mga pakpak at kanyang mga galamay. Ang bigat ng kanyang katawan ay parang bulldozer. Sa ikalimang tableta, ang kwento ay tungkol sa pagbisita ni Gilgamesh at ni Enkidu sa tahanan ng Diyos. Ang tore kung saan nakatira ang diyosang si Irninis ay nakikita sa malayo. Ang mga palaso at mga missiles na pinapakawalan papunta sa mga gwardya sa pook na iyon ay nagsisibalikan na wala namang nasasaktan. Pagdating nila sa loob ng tahanan ng mga Diyos, isang tinig ang umalingaw-ngaw at nagsabing, "Magsibalik kayo. Walang mortal na maaaring pumarito sa banal na bundok kung saan nakatira ang mga Diyos. Ang makakakita sa mukha ng Diyos ay mamamatay." Yan ang sinabi kina Gilgamesh at Enkidu sa kanilang pag-akyat sa bundok na iyon ng mga Diyos. Sinasabi rin sa Biblia sa Exodus na, "Hindi niyo maaaring makita ang aking mukha sapagkat walang sino man ang makakakita sa akin na mabubuhay." Sa ikapitong tableta ay inilarawan ni Enkidu ang kung papaano niyang nakita ang isang spaceship. Lumipad sila ng 4 na oras habang siya ay saklot na mga kuko ng agila. Ang sabi ni Enkidu, "Sinabihan niya ako na pagmasdan ng kalupaan. Ano raw ba ang itsura nito? Itinuro sa akin ang karagatan. Ano raw ba ang palagay ko? Ang lupa ay parang mga bundok sa aking paningin at ang dagat ay parang mga lawa. Muli, umikot kami sa paglipad sa loob ng 4 na oras.
At sinabi niyang, tignan mo ang kalupaan. Ano ang itsura nito? Itinuro sa akin ang karagatan at sinabing, ano raw ba ang palagay ko? At ang kalupaan ay nagmukhang isang napakagandang hardin at ang karagatan ay naging tubig na pandilig ng mga hardinero. At muling lumipad siya ng mas mataas sa loob ng 4 na oras. Sinabi niya muli na pagmasdan ko ang kalupaan. Ano raw ba ang itsura nito? Itinuro sa akin ang karagatan. Ano raw ba ang palagay ko? At ang kalupaan ay nagbistulang minasang putik at ang karagatan ay parang naging tubig sa sisidlan. Sabi ni Daniken sa kwentong ito ni Enkidu, lumilitaw na pinagmamasdan nila ang mundo habang sila ay pataas ng pataas. Hindi maaaring produkto ng imahinasyon lamang ang kwentong ito sa tableta kung ganon, sapagkat hindi mo maaaring sabihin na mukhang minasang lupa at putik ang kalupaan kung hindi mo mararating ang ibabaw ng mundo. Kung makikita natin sa ngayon ang mga larawan ng mga spaceship kapag kinukunan ng planetang Earth, ganun nga, eksakto sa inilalarawan ng epiko ng Gilgamesh halaw sa clay tablets. Ang paglalarawan din sa epiko na nagsalita ang pintuan at may boses ng tao, ito ay tumutukoy sa isang loudspeaker. Sa 8 tableta, nang nakita na ni Enkidu ang itsura ng mundo, namatay siya at sinasabing ito ay dahil sa isang uri ng hindi maipaliwanag na sakit. Ang tanong nga ni Gilgamesh, nakalanghap ba siya ng nakalalasong hangin mula sa mga halimaw sa kalawakan? Saan kukunin ni Gilgamesh ang ideya na merong laso ng hangin sa kalawakan na pagmumulan ng mga sakit na hindi maipaliwanag? Sa 9 na tableta, habang nagluluksa si Gilgamesh sa kamatayan ng kaibigan niyang si Enkidu, nangangamba rin siya na baka magkaroon rin siya ng misteryosong sakit katulad nito. Kaya siya ay nagtungo sa mga Diyos sa mga kabundukan. Sinasabi na ang 2 bundok na kanyang inakyat ay ang tarangkahan ng araw. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng 2 higante. Matapos siyang kausapin ng mga higante, pinayagan siyang pumasok sapagkat si Gilgamesh ay 2/3 na Diyos at hindi purong tao. At sa loob ay nasumpungan ni Gilgamesh ang mga hardin ng mga Diyos na mayroong napakalawak na karagatan. Ngunit, habang siya ay pumaparoon, nagbabala ang mga Diyos ng 2 ulit. Gilgamesh, bakit ka nagmamadali? Hindi mo matatagpuan ang buhay na hinahanap mo. Nang likhain ng mga Diyos ang tao, nakatalaga ang kamatayan nito. Ngunit maaari niyang pangalagaan ang buhay. Hindi nakinig si Gilgamesh sa babala sapagkat nais niyang marating si Utnapishtim. Si Utnapishtim siya ang ama ng mga tao. Ngunit si Utnapishtim ay nakatira pa sa kabilang dako pa ng dagat. Walang sino man ang nakakatawid doon kundi ang anak ng araw. Ngunit nagpumilit si Gilgamesh na tawirin ang dagat, kaya nagkaharap sila ni Utnapishtim. Sa 11 tableta, inilarawan ni Gilgamesh kung ano ang itsura ng ama ng mga tao. Hindi naman ito mas malaki sa kanya, hindi rin ito mas malapad sa kanya. Kahawig niya ito na parang ito ang kanyang ama at sinabi ni Utnapishtim kay Gilgamesh ang kanyang nakaraan. Sinabi ni Utnapishtim na siya ay binigyan ng babala ng mga Diyos tungkol sa malawakang pagbaha na darating at siya inatasan na gumawa ng barko para roon niya isakay ang mga kababaihan at mga bata, maging ang kanyang mga kamag-anak at ang mga manggagawa. Ang paglalarawan ng malupit na bagyo, malagim na kadiliman, nakalulunod na baha, ang pagpinsala sa mga tao na hindi niya maisasama sa barko ay isang kwentong
alam pa rin natin hanggang sa ngayon, sapagkat ito ay siya ring sinabi ni Noah sa Biblia. At ang barko ay nasasadlak sa isang bundok pagkatapos na unti-unting mawala ang baha sa buong mundo. Walang kaduda-duda kung gayon na nga ang kwento sa Epic of Gilgamesh at ang Great Flood sa Biblia ay magkatulad. Walang sinumang iskolar ang sinumang kumontra sa katotohanan ito. Ngunit kung pakaiisiping mabuti, magkaibang Diyos ang tinutukoy. Kung ang kwento ng malawakang pagbaha sa Biblia ay second-hand information, sa Epic of Gilgamesh, eyewitness account ni Utnapishtim ang kanyang kinikwento. At sa pag-aaral ni Daniken, sinasabi niya na ang panulat mula sa mga tabletang galing sa Epic of Gilgamesh ay napag-aralang mabuti ni Moses, sapagkat si Moses ay isang taong aral, marunong magsulat, nakapagsulat siya ng 5 aklat. Maaaring natagpuan nga ni Moses ang Epic of Gilgamesh at ito ang kanyang pinagkuhanan ng kwento. Kaya kung ito nga ang nangyari, ang kwento ng Sumerian tungkol sa pagbaha ang orihinal na kwento at hindi ang kwento sa Biblia. Ang haka-haka ni Daniken, mayroong UFO na lumapag sa planetang Earth noon at nakita sa planetang Earth ang mga kailangang bagay upang sila ay makapagpunla ng bagong tao. Ang mga tao noon ay hindi pa mga Homo sapiens. Ang mga babae sa sinaunang tao sa daigdig ay nilahian ng mga taga-ibang planeta at sila ay pinatulog ng mahimbing, sabi sa mga kwento ng mga alamat at nagsipag-alis na sakay ng UFO. Makalipas ang ilang libong taon, nagbalik ang space travelers at nakita nila na meron ng mga Homo sapiens. Muli silang nag-eksperimento at nilahian ang mga Homo sapien para makalikha ng mga tao na higit na maayos ang itsura at may angking talino. Ang mga lumitaw namang tao ay ang mga barbaric. Natakot ang mga alien beings na baka ang mga barbaric na taong ito ay baka makipagtalik sa mga hayop. Kaya ang iba sa mga barbaric na tao ay kanilang nilipol at ang iba ay tinangay ng mga space travelers para dalhin sa ibang daigdig. Sa panahong ito, nagkaroon ng mga kaalaman ng kanilang nilahian ng mga tao kaya may mga natuto ng mag-drawing sa mga kuweba at magpinta ng mga nakikita nila. Nagkaroon na rin ng talino ang mga lahi ng aliens para magkaroon ng kagamitan, kagaya ng clay pots, at natuto na rin silang magtayo ng mga istruktura gamit ang architecture. Sila ang mga tao na malalim ang pananampalataya at pagkilala sa space travelers, sapagkat nakita nila na dumating ang mga ito mula sa kalawakan o mula sa kawalan, kaya itinuring nila ang mga space travelers na mga Diyos. At ang mga Diyos naman na ito ay minarapat na ibahagi ang lahat ng kanilang mga kaalaman sa mga taong kanilang nadatnan sa daigdig, ang mga taong nanggaling din sa kanilang lahi. Nais nilang manatiling matiwasay ang pamumuhay ng lahing ito ng tao at ilayo sa mga gawaing masama. Nais ng mga Diyos na magtayo sila ng komunidad na magiging maunlad, kaya ang mga freak ay kanilang nililipol. Sa ganito raw na klase ng kaisipan, sabi ni Daniken, maraming nagsasabing hindi ito konkreto. Ngunit dahil patuloy na ginagalugad ng mga tao ang ibang planeta, ang mga haka-haka ni Daniken ay mapupuno ng konkretong ebidensya at sagot batay sa matutuklasan ng mga astronaut natin sa kanilang paglalakbay patungo sa iba't ibang planeta. At ang simula ng paglalakbay na ito ay pinatutuhanan na ng paglapag ng tao sa buwan at ngayon ay ang pagpunta ng ating mga robot sa planet Mars. Sa susunod na linggo, pag-uusapan kung ang kwento ng mga alamat ay may batayan ng katotohanan. Abangan po.
Sa mga nais pong magkaroon ng magandang negosyo, subukan po ninyo ang Royal Business Club. Mag-log-on kayo www.royalbusinessclub.com. Marami na akong maseso sa kanila. Subukan po ninyo. Pwede kayong tumawag sa 448-7953 o kaya mag-log-on lang www.royalbusinessclub.com. Kung may nakikita kayong multo, may nararamdamang sumasanay na masamang espiritu, may kakilakilabot na panaginip at nais niyong magkaroon ng sagot, kung nakakita na kayo ng UFO o inaakala niyong may duwende o maligno sa bahay ninyo, ilike ang aming Facebook page, Kasindak da Sindak. Doon pwede kayo magkwento ng detalyadong karanasan na walang iwanan. Sama-sama lang tayo. Pikit mata natin ang kayo ng lalim ng inyong naengkwentrong kasintak. Diyan lamang po kayo. Magbabalik pa ang inyong pinakapaboritong programa sa FM Radio. Ang oras ay alas 10:32 ng gabi. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Mas magiging good na ang morning ninyo. Hello! Monday to Friday! Good vibes na ang Lunes hanggang Biyernes dahil ang morning calls lilipat na. 3 to 5, 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 3 to 5 a.m. Maswak yan kung mula Monday to Friday na ang pinakamasayang perwisyo sa umaga. Oh, baka ako lang ang lumipat ha. Dapat kasama ko kayo. Dahil ako ang inyong Twilight Delight. At kayo ang aking Twilight Delight. So, what are you waiting for? Call me now mula Lunes hanggang Biyernes. Kita karinigan at kulitan tayo. Morning call. Lunes hanggang Biyernes Alas 3 hanggang alas 5 a.m. sa Radyo 5 92.3 News FM. Sa mundong hindi nawawala ng pinagbubulungan, pinagkakaguluhan, pinagtatalunan kung totoo o hindi. Wala nakakalusot sa pambansang iskoper. Lahat ng aksyon sa showbiz, sagap ni Christy Fermin at Richard Pinlac. Christy Ferminute. Christy Ferminute. Alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. Walang kontrobersyang iiwasan. Hindi ka mahuhuli. Hindi makukuryente. Christy Ferminute. May mahilihin pa ba kina ni Christy? Sa Radyo 5 92.3 News FM at Aksyon TV. Favorite kiddie show na nagpapa-happy sa buong mundo. Nandito na by popular demand. Wow, that was amazing! Because learning has never been this fun. Kasama ang favorite buddies mo tuwing umaga. All over the world. Sumayaw, kumanta, at makisama sa ligaya. And together, we're Weekdays 8:30 a.m. sa TV5 Kids. Walang pren, walang hindi tatanong, walang hindi pwedeng hindi sagutin, walang isyong di pag-uusapan, walang kinikilig, wala rin aatrasan. Erwin Tulfo, Martin Andanar, Punto Asintado. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Pasok ang bawat kuro-kuro. Punto Asintado sa Radyo 5 92.3 News FM at Aksyon TV. Sino ang mahuhuli? Congressman Siraul, Congressman Topat. Sino ang malalaglag? Itong mga lupa ng mga politiko, mga putok sa buhong tama. tamaan sana ng tulog at Sino ang nasa likod ng katiwalian? Pinakikita ho natin yung sinasabing kultura ng mga politiko natin, na mga bahag ang bontot. Sisiyasabi, hindi lulubayan ni Ben Tulfo. Ang pinakamainit na usapin na nangangailangan ng linaw at kasagutan. May dapat na may malalaglag pa sa pista sa Radyo. Alas 11 ng umaga, Ben Tulfo, Pita sa Radyo 92.3 News FM at Aksyon TV. Hoy!
Kekoy. Tuwing Sabado, itotodo na ang serbisyo ng mga tulfo, ang mas pinalakas at mas pinatindi. Lahat ng nanlalamang, lahat ng umaabuso sa kapangyarihan, tutugisin ng mas pinalakas at di patitinag na alyansa, T3 Alliance. Sa bagong araw at oras, tuwing Sabado, alas 4:30 ng hapon sa TV5. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang tanong ni Rostam Mangugood, pakitapik naman po kung sino si John Titor. Maraming salamat. Isang lalaki na nakilala sa pangalang John Titor ang nagpost sa internet at nagsasabing siya ay mula sa panghinaharap na daigdig, yung future world. Hinalaan niya ang katapusan ng mundo dito sa daigdig. At pagkatapos ngayon, wala nang narinig mula sa kanya. Ito yung nangyari pagpasok ng bagong milenyo. Ang taong ito gumamit ng screen names na Time Travel, _O at John Titor sa internet. Marami siyang mga mensahe at ang pakilala niya isa siyang sundalo na nagmula sa panahong 2036. 2036, kung ngayon ay 2015, parang 21 years from now, baka masumpungan din natin kung sino si John Titor. Ito raw ang panahon na ang computer virus ang bubura sa daigdig. Ang kanyang naging misyon ay bumalik sa taong 1975 para makakuha ng IBM 51000 computer na nagtataglay ng mga equipment na panlaban sa future computer virus. Sa loob ng 4 na buwan, sinasagot ni John Titor ang mga tanong sa kanya at matalinghaga ang mga sinasabi niya tungkol sa kinabukasan natin. At palagi niyang sinasabi sa kanyang pakipag-usap na mayroong buhay sa dako paroon at ang realidad natin ngayon ay hindi natin pag-aari, no? May buhay sa dako paroon at ang realidad natin sa ngayon ay hindi natin pag-aari. Ito yung madalas niyang banggitin. Nagpapaliwanag siya ng mga detalyadong teknolohiya kung paano nangyayari ang time travel. Mayroon din siyang ipinakitang larawan ng kanyang time travel machine pero hindi malinaw ang larawan sa internet. Ipopost pa rin namin mamaya sa kasindak-sindak para makita ninyo. Nagpakita rin siya ng future military badge kung saan siya nanggaling na panahon. Noong March 24, 2001, meron siyang huling habilin. Ito ay isa ring talinghaga. Magdala ng gasolina kapag huminto ang makina sa tabi ng kalsada. At sinabi niyang sign of forever na siya at babalik na siya sa kanyang pinanggalingan. Marami nagsasabi na ang 4 na buwan na makikipag-ugnayan itong si John Titor sa mga naniwala sa kanya ay isa lamang uri ng panlilinlang. Ngunit dahil masalimot ang kanyang mga kwento, may mga naniniwala na posibleng siya nga ay isang space alien. Kung saan man siya nanggaling, kung siya man isang taong may nais na iparating sa ating lahat, nananatiling misteryo kung bakit hindi siya muling lumilitaw. Pero kung siya nga ay isang sugong mula sa kung saan paman, baka nga merong mga nakamasid sa ating daigdig at nagmamalasakit sila para sa ating kinabukasan. Ang mga kwento ukol sa siyensya ay uulat ni Dea. Huwag kayong matakot sa untog kung minsan isang babae ang naumpog habang nagbabakasyon at bigla na lang nagkaroon ng kakaibang kakayahan gamit ang kanyang pag-iisip. Hindi niya nais makilala siya kaya ayaw niyang
ibigay ang pangalan, pero siya ay nagbabakasyon. Habang nag-i-ski kasama ang kanyang pamilya, nadulas siya at nabagok ang ulo. Nang muli siyang magising, akala niya walang problema. Pero pagkalipas ng ilang araw, sumasakit na ang kanyang ulo kaya siya nagpunta sa ospital. Nakita ng mga doktor na bali ang kanyang collarbone, nalinsad ang kanyang balikat at meron siyang mga pasa. Pag-uwi niya ng bahay, kakaiba na ang kanyang pakiramdam. Ang sabi niya, parang na-visualize niya ang maraming bagay sa paligid at merong gumagana sa kanyang utak na kakaiba. Sa muling pagbabalik niya sa doktor, na-diagnose na siya ay nagkaroon ng acquired savant syndrome. Isa itong kondisyon na nahuhulaan na niya kung ano ang mangyayari at tumitindi ang kanyang memorya. Sa pag-aaral ng mga dalubhasa, 50 tao pa lang ang may ganito sa buong mundo na nagkaroon nga ng ganitong medical condition. Samantala, nagkagulo na naman ang mga taga-Mexico dahil isang gabi ay may nakuna ng lalaking si Alfredo Alvarez ng footage ng isang hindi maipaliwanag na parang flying saucer na kumikintab at kulay asul ang ibabaw na bahagi nito. Nakunan niya ito habang siya ay nasa Tijuana City sa Mexico sa boundary ng Amerika. Sa loob ng 38 segundos, kitang-kita na naglalaro ang disc-shaped object at kumikinang naman ang liwanag nitong ilaw. Kung panonoorin, para itong barya na pabale-balentong sa papawirin. Ang mga hindi naniniwala na nagsasabi na baka ito ay isang remote-controlled helicopter drone na nilagyan lang daw ng ilaw sa ibabaw. Ang tingin naman namin ay napakataas ng pwesto nito para maging remote-controlled na helicopter. Maliban na lang kung may bagong imbento ngayon na laruan na kayang lumipad ng ganong kataas. Pero kayo pa rin ang humusga at silipin mamaya sa aming Facebook page sa Kasindak-Sindak ang video. Isa namang kasindak-sindak na bagay ang nalaglag mula sa kalawakan sa Norway. Umulan ng mga bulate at hindi nila alam kung saan ito nanggaling. Hindi na bago na may hayop na bumabagsak mula sa kaulapan. May isda, may palaka, may insekto, pero ito na ang ikatlong pagkakataon na may bulating nalaglag mula sa taas. Nakita ng biology teacher na si Karstein Erstad na buhay ang mga bulate ng kanyang damputin. Hinihinala ng ilang dalubhasa na hinigop ng hangin ang mga bulate papunta sa ulap at nahulog muli pabagsak sa lupa. Ganito rin ang nangyari noon sa Sweden taong 1920 at sa Louisiana naman nito lang 2007. Sabi ni Liz Bentley ng Royal Meteorology Society, daan taon na nangyayari ang ganitong phenomena. Kaya hindi na siya nagtataka na mayroong mga hayop na bigla na lang babagsak galing sa kalawakan. Isang kasindak-sindak na pagsabog ng bulkan ang kinatatakutang magdudulot ng pinakamalawak na sakuna sa hindi malayong hinaharap. Nagkaroon ng tinatawag na Year Without Summer sa Europe noong 1815 dahil sa isang malakas na pagsabog ng bulkan, ang Mount Tambora. Nagdulot ito ng malawak na payong ng alikabok sa ibabaw ng buong Europa, kaya hindi sila nakatikim ng sikat ng araw sa mahabang panahon. Bukod sa nagdilim ang buong paligid, nagdulot din ito ng napakalamig na klima. Ang naging resulta nito ay nangamatay ang mga pananim, mga hayop at namatay rin ang mga taong nagutom at hindi nakayanan ng lamig. Ngayon, ang babala ng mga eksperto, may ganito ring pagsabog na posibleng maganap sa darating na 8.5 dekada. Ang ikinasisindak nila, labis-labis ang maidudulot nitong pananalanta na higit pa sa nangyari noong 1815. Kaya hindi lamang kontinente ang kaya nitong sirain, kundi ang buong mundo ay kaya niyang mapagdilimin sa lamig at maninigas ang tao sa lamig.
Marami nagtatanong sa kasindak-sindak, ano ang dahilan kung bakit tumuhuni ang ilalim ng lupa o merong naririnig na tunog. Ang iba, hinihinala na ito'y himig na nanggagaling sa impyerno. Ngunit may bagong pag-aaral ng mga siyentipiko upang imbestigahan ang bagay na ito. Kapag may paparating daw na lindol, nagkakaroon ng vibration sa ilalim ng lupa at ito ang lumilikha ng ingay na kung maririnig ay parang ugong ng kung sino man o boses ng kung ano man. Napatunayan ng mga scientifico na kahit wala palang magaganap na lindol, meron pa rin paggalaw sa ilalim ng lupa. Kaya meron pa rin ingay na nalilikha. Ang pinaghihinalaang dahilan kung bakit gumagalaw ang ilalim ng lupa ay ang matitinding alon sa karagatan kahit walang lindol. Kapag sasalpukan ng mga higanting alon, nagdudulot ito ng vibrations sa kalupaan. Meron silang nakitang mahihinang alon na kapag sumasalpok ay nakalilikha rin ng vibrations at sa sobrang hina nito, ang nalilikhang tunog ay parang huni na siyang kinatatakutan ng ibang nakaririnig. Sabi ng oceanographer na si Fabrice Arduin, ang kanilang bagong tuklas na ito ang magbibigay ng paliwanag kung bakit may mga mysterious humming na naririnig sa ilang panig ng lupa. Samantala, alam nyo na pwedeng mabuhay ang tao kahit na 1,000 taon o mahigit pa. O talagang hindi na siya mamamatay kung hindi lang madidisgrasya. Sabi ng gerontologist na si Aubrey de Grey, kung noon pa nasimula ng kanilang pag-aaral sa ganito, ang unang tao na nabuhay ay baka buhay pa ngayon. Ang ginawa nilang pag-aaral ay nagpapakita na 80% ng posibilidad na talagang naririyan ang katotohanan. Para raw magkaroon ng mahahabang buhay ang isang nilalang, meron silang bagong uri ng therapy na pumapatay sa mga cells sa katawan ng tao na hindi na gumagana. Papalitan ng mga dead cells na ito ng mga buhay na cells para patuloy na makalikha ng mga bagong tissue sa katawan. Kung ang isang 60 anyos na tao ay gagamutin nila, marirejuvenate ang kanyang kalusugan kaya mababawasan ng 30 years ang kanyang edad. Parang 90 anyos na siya, pero mukha lang siyang 30 anyos. Sa paulit-ulit na proseso ng ganitong klaseng rejuvenation, hindi tatanda ang tao at mananatili ang kalusugan dahil walang dead cells sa kanyang katawan. Kaya may posibilidad na mabuhay na siya na talagang mahabang buhay. Ang problema lang dyan, baka magsawa naman ang tao sa haba ng kanyang buhay. Sa ngayon ay sinisimula na ang pag-eksperimento sa laboratorio sa pamamagitan ng mga middle-aged na daga. Tinatansya nila na 6 hanggang 8 taon mabubuo ang eksperimento at mapapaniwala ang tao na tayo ay pwedeng humaba ang buhay hanggang 1,000 taon pa. Madaling araw na magtungo kami sa Mount Makiling sa Laguna noon. Napadang kami sa isang groto. Huminto kami sa gitna ng kalsada na ubod ng dilim. Paglabas namin sa sasakyan, iba ang simoy ng hangin. May kung anong dulot itong kilabot. Kinunan namin ang larawan ng malaking groto. Saka kami tumuloy sa pupuntahan naming campsite. Narinig namin na may mga nagkakantahan at maingay ang tugtugan sa campsite habang maliwanag ang gawing ibaba na aming tinutungo. Pagbungad ni Dea at ni Edson Santelices sa pinakabukana ng campsite, merong humarang at kumausap sa kanila na isang lalaking hindi naman nakikita ang muka dahil madilim. Nakaupo ito sa isang kapirasong kahoy sa ilalim ng malaking puno.
Sinabi nito na huwag kaming tumuloy dahil wala naman daw pwesto para sa amin sa kanilang campsite. Umalis kami at naghanap ng isang security guard na pagtatanungan kung saan naman ang lugar na papunta sa sinasabing may kumukulong sulfur sa Makiling. Sinabi niya na bumalik na lang kami kinaumagahan. Pagbalik namin napadaan kami sa mga babae naglalabas sa isang burol. Kinausap namin sila kung bakit uso ang kwento ng kababalaghan sa Mount Makiling. Sabi ng isang babaeng may kasamang anak na naliligo, ang buong paligid nila ay puno talaga ng kababalaghan. Halimbawa, ang groto na aming dinaanan ay iniiwasan palang daanan kapag gabi na. Mayroon doon kasing palaging lumilito doon na 3 paring pugot ang mga ulo. Kaya nga minarapat ng mga taga roon na magpatayo ng groto, baka raw sakaling mabugaw ang mga pinaniniwalaang kaluluwang gala ng mga namatay na mga pari noong unang panahon. Sinabi rin nila na ang lugar kung saan sila naglalaba may bangin. Itinuro nilang bangin. Yun naman daw ang tapunan ng mga salvage victim. Kaya meron ding mga lumilito sa 10 oras ng gabi sa lugar na yon. Sinabi nila na magpasalamat kami dahil kahit gabi kami dumating, hindi kami nadisgrasya sa mga kalsada. Kapag may dumadayo sa lugar at gabi na at napapadaan daw sa mga kalsada ay lumilito si Maria Makiling at ang kanyang paglitaw ay naging sanhi ng mga aksidente. Binalikan namin ang campsite ng umagang yun. Takang-taka kami dahil ang puno kung saan may nakaupong mama, wala namang palang upuan na kahoy. At ang campsite na nakita naming punong-puno ng tent at patag na patag at maliwanag ay wala ni isang tent at walang palatandang may mga kinalas na mga gamit doon. Parang isang gubat lang. Parang matagal na hindi natutungtungan ng mga tao. Kaya siguro hindi kami pinatuloy ng kung sino mang lalaking madilim na anino lang ang itsura sa dilim. Siguro hindi namin mundo ang mundo ng mga nakita naming nagkakasiyahan doon. Kaya rin pala iba ang kilabot na dulot ng simoy ng hangin dahil nagbabadya ito ng lagim. Tinatanong ni Matt Januel Ramos ni Dua, ano po ba ang kwento ng tungkol kay Ed Gein? Lagi ako nakikinig ng kasindak-sindak linggo-linggo. Maraming salamat sa iyo. Narito ang kwento niya. Isinilang si Ed Gein sa Plainfield, Wisconsin, USA noong August 27, 1906 at siya ay nagmula sa isang pamilya ng mga magsasaka. Malungkot ang naging buhay ni Ed dahil labis na dominante ang kanyang ina at walang pakialam ang kanyang kapatid na lalaki. Bata pa lang si Ed ay isinaksak na sa isip ng kanyang ina ng pakikipagtalik ay isang uri ng kasalanan. Si Ed ang inatasang mga siwa sa kanyang malawak na sakahin hanggang sa namatay ang kanyang kapatid noong 1944 at namatay ang kanyang ina noong 1945. Binata pa rin noon si Ed sa edad na 39 anyos at nakakintal pa rin sa kanyang puso at isip ang sindak na iniwan ng kanyang ina. Ang unang hudyat ng kanyang pagre-rebelde sa buhay ay ang pagiging magulo bigla ng tahanang iniwan sa kanya ng ina at kapatid. Huminto siya sa pagsasaka at umasa sa subsidy ng gobyerno.
Malaka-laka siyang naghahanap buhay sa kanilang komunidad para may sariling kita. Umuwi pa rin si Ed sa malaking bahay nila sa farm pero ang silid ng kanyang inay kinandado niya at wala siyang ginalaw anuman sa loob mula nang mamatay ang ina. Ang pakiramdam ni Ed, naroon palagi ang kaluluwa ng ina kaya ayaw niya itong istorbohin. Ang drawing room at 5 pang kwarto sa bahay ay ikinandado na rin niya. Sa isang kwarto sa baba ng bahay at sa kusina lang naglalagi si Ed. Ngunit nagsimula na rin masindak kay Ed ang mga tao sa komunidad dahil sa ganitong uri ng pagbabago sa kanyang pamumuhay. Nalaman nila na naging interesado bigla si Ed sa human anatomy, ngunit babae lang ang gusto niyang pag-aralan. Nagbabasa siya ng encyclopedia, pornographic magazines, libro tungkol sa anatomiya at mga nobelang may kinalaman sa kasindak-sindak na kwento. Pinag-aralan niya rin kung ano ang dulot na gimbal ng Nazi government ng World War II. Inalam ni Ed kung ano ang mga medical experiment na ginagawa ng mga Hudyo sa mga concentration camps sa kanilang mga bilanggo. Hanggang sa nasumpungan niya ang sarili na naghuhukay na ng mga nabubulok na bangkay ng mga babae sa liblib na sementeryo sa Wisconsin. Itinatago niya ang ibang bahagi kagaya ng ulo, sex organ, puso, bituka at atay. Binabalatan niya rin ang mga nahuhukay na bangkay. Pinatutuyo at ginagawang damit na kanyang isinusuot at saka siya nagsasayaw para masiyahan na parang mayroon siyang kapartner sa pagsasayaw. Pero ang pinaka gustong-gusto na bahagi ni Ed ay ang genitalya ng babae na kanyang pinaglalaroan at kung minsay tinatahi pa niya ito sa isang panty. Pagkatapos sinusuot niya naman ang panty, natakot lalo ang mga kapitbahay niya na puntahan pa at pasila ng bahay ni Ed dahil dito. Hindi na kasi nila naisang amoy ng mga nabubulok na bagay hanggang sa nagsagawa na si Ed ng mga kakaiba. Ayaw niya na ng mga bulok na bagay. Naghanap na siya ng sariwang biktima. Ang mga pinipili niyang biktima ay kaedad ng kanyang ina nung nabubuhay pa ito. Kabilang ang 54 anyos na si Mary Hogan na naglaho noong December 1954 hanggang ito ay nasa isang nightclub noon. Isa ring babaeng nangangasiwa ng hardware na naglaho noong November 16, 1957. Siya si Bernice Warden na ang anak ay deputy sheriff. May nakapagsabi sa anak na sheriff na si Frank na nang maglaho ang kanyang ina, naroon si Ed Gein. Pinasyalan ni Frank at ng isang sheriff ang bahay ni Ed. Doon ay tumambad sa kanila ang karumal-dumal na itsura ng bahay nito. Nakita ni Frank ang hubad na katawan ng kanyang ina. Pugot na ang ulo, nakabitin ang patiwarik, wala na ang laman loob. Natagpuan ni Frank ang bituka at ulo ng kanyang ina sa isang kahon at ang puso ng kanyang ina ay nakita niyang nakahain sa dining table na sa isang plato. 10 ulo ng iba't ibang babae ang nakita nilang nakapreserve. Ang mga balat ay parang maskara. Isang balat ng babae mula sa dibdib hanggang bewang ang nakalukot sa sahig. Mayroon ding sinturon na may mga nipples ng babae na nakadikit. Mayroong isang upuan na ang upholstery ay gawa sa human skin. May isang bungo ng tao na ginawang lalagyan ng sabaw. Meron silang nakitang lampshade na binanat na balat ng tao ang disenyo. Ang 4 na poste sa loob ng kwarto ni Ed ay may mga bungo ng tao at meron silang nakuhang 9 na mga maskarang gawa sa human skin. Isang kahon ng sapatos ang nabuksan nila at puno ito ng nilaplap na female genitalia. Meron din silang nakita mga mukha ng babae na sinaksakan ng dyaryo at ginawang parang tropeyo. Sa pag-iimbestiga ng mga sheriff, inamin ni Ed na nasisiyahan siyang isuot ang kanyang mga ginawang kasuotan mula sa balat ng tao at palagi niyang iniisip na siya ay ang kanyang namayapang ina. Dahil sa mga nakitang ebidensya, iniresto si Ed pero hindi masabi ng taong ito
sa mga otoridad kung ilan nga ba o gaano karami ang kanyang mga napatay. Nakalimutan na raw ni Ed sa rami. Unang naisulat ang balitang ito sa Time Magazine at tinawag ang bahay sa farm ng mga gayon bilang House of Horror. Nagkaroon ng maraming pelikula na batay sa pelikula ang mga pelikula ay may karakter na pinangalan ng Norman Bates sa pelikulang Psycho 1 hanggang Psycho 4. Dinala sa mental hospital si Ed makalipas ang 10 taon at sinimulan ng paglilitis sa kanya. Napatunayang guilty si Ed pero dahil sa diferensya sa pag-iisip, ipinasok siya sa Central State Hospital sa Wupon at noong 1978 inilipat siya sa Mendota Mental Health Institute. Namatay siya noong 1984 sa edad na 70 years old. Ang sabi ng mga nakasama niya, isang modelong bilanggo si Ed. Malumanay na tao, magalang at hindi palaimik hanggang siya'y namatay dahil sa atake sa puso. Pero sa mga pelikula, si Ed ay pinalilitaw na siyang pinakamukha ng kasamaan. Ang imahe niya ay ang pinakakontrabida sa lahat ng kontrabida. Marami pa ang pelikula na nabuo mula sa totoong karanasan ni Ed at lahat ito'y nagpapakita ng kadilimang bunga ng bulag na kalupitan na siyang pagpapalaki sa kanya ng kanyang ina. Ibigay mo na natin ngayon day ang horoscope sa linggong ito. Narito na ang horoscope sa linggong ito para sa Aries, March 21 hanggang April 20. Sa kabila ng mga sunod-sunod na hindi ka nais-nais na iyong nararanasan, bagong pag-asa ang sa iyong maaninag sa linggong ito kaya huwag pang hinaan ng loob. Iwasan mo nang magpautang kanino man. Tumuklas ng ibang libangang maaari mong pag-abalahan. Taurus, April 21 hanggang May 21, oras na para isakatuparan ng isang minimithing pangarap. Hayaang manaig ang angking talento. Magalak sa isang paparating na pag-ibig sa iyong buhay. Gemini, May 22 hanggang June 21, huwag pang hinaan ng loob sa iyong sinisinta. Pagpasensya ng kanyang ugaling tila hindi mo na makaya. Magandang panahon ang linggong ito para magsaya at magliwaliw kasama ang mga mahal sa buhay. Cancer, June 22 hanggang July 22. Magiging mailap ang pasok ng pera kaya't matutong mamaluktot. Magplano ng maaga kung may mga nais magawa at makuha. Maging mapagpasensya sa anumang aberya. Leo, July 23 hanggang August 22. Bawas-bawasan ang pagiging masyadong maramdamin. Iukol ang atensyon sa mga makabuluhang oras. Maging mapagmasid lalo na kung papunta o pupunta sa isang lugar na hindi ka pamilyar. Virgo, August 23 hanggang September 23, pagibayuhin pa ang angking galing sa pamamagitan ng pagsali sa mga kompetisyon. Umiiwas sa pakikisawsaw sa anumang uri ng chismis. Hindi ka bawasan ng iyong pagkatao kung ikay tatanggap ng pagkatalo. Libra, September 24 hanggang October 23. Matabang man ang iyong buhay pag-ibig, magbibigay daan naman ito para sa isang makulay na karera sa trabaho. Maging maingat sa pagpili ng mga taong iyong pagsasabihan ng mga sikreto. Dagdagan ng oras para sa pamilya. Scorpio, October 24 hanggang November 22. Umiwas sa anumang hidwaan para hindi madamay sa isang magulong tagpo. Huwag pakawala ng anumang oportunidad na kakatok sa pinto. Hanapin at huwag lang basta hintayin ng taong magpapatibok sa iyong puso. Sagittarius, November 23 hanggang December 21, isang malapit na kaibigan ang may sama ng loob sa iyo.
Hindi dahilan ang pagiging abala sa isang bagay para hindi mo mapagtuunan ng pansin para lutasin ang isang problema. Dagdagan ng kumpiyansa sa sarili. Capricorn, December 22 hanggang January 20. Karera o hindi kaya ipag-aaral muna bago pag-ibig. Hindi pa ito ang perpektong oras para sa pag-ibig. Mag-ingat sa paglalakbay, lalo na sa biyaheng dagat. Aquarius, January 21 hanggang February 19. Magpakatotoo sa iyong nararamdaman, huwag masyadong dibdibin ng kritisismo tungkol sa iyong pagkatao. Huwag mag-atubiling humingi ng payo sa panahong ikay lubos ng naguguluhan. At Pisces, February 20 hanggang March 20, mag-ingat sa iyong mga kinakain lalo na sa mga pinupuntahang handaan. Maging mapili sa mga taong sinasamahan. Paigtingin ang relasyon sa kapareha. Mag-alay ng regalo kung kinakailangan. Sa nais namang sundan ang aming horoscope, i-upload namin ito mamaya sa Kasindak-Sindak Facebook page. Subaybayan po ninyo. At sa mga gustong magnegosyo, tumawag sa 448-7953. Ito ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubok, kaya ngayon ay asensado na sila. Huwag kayong matras kung gusto nyo umunlad. Mag-log on www.royalbusinessclub.com. Samantala, sasagutin naman natin ang tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan. Si Raymond Francis Morales, good evening Kasindak-Sindak, lagi po kaming nakikinig. Tanong ko lang kung may third eye po yung kapatid kong babae. Nung bata pa siya, lagi siyang nakakita ng multo. Kung pagbabasihan ko po kasi sa mga sinabi niya Sir Benji tungkol sa mga stages at stages sa pagbukas ng third eye, dapat po makakita muna ng iba't ibang aura o ilaw hanggang sa kalaunan ay maging imahe. Hindi po kasi siya nakakita noon ng kapatid ko, pero lagi naman niyang sinasabi na nakakita siya. Dati nga po ay nagawa niyang makilala yung lolo namin na hindi man lang niya naabutang buhay, pero sabi niya, nakita niya raw po at nakilala niya ito, kahit wala namang nagturo sa kanya. Kinder pa po siya noong nangyari yun. Hindi katakataka na nagkakaroon siya ng ugnayan sa mga namatay na dahil totoo naman na may kaluluwang tao. Kadalasan kasi yung bata walang konsepto ng multo, kaya ito nagpaparamdam yung mga namayapang mahal sa buhay natin. Yung third eye, siguro dapat masuri ng eksperto ang kapatid mo para masagot ng tamang tanong mo tungkol dito, Raymond. Kung may kakilala kayo, ipasuri mo. Kasi mahirap tiyakin kung hindi naman natin nasusuri kung ano nga ba ang tungkol sa third eye na sinasabi mo sa iyong kapatid. Maraming salamat sa pagbibigay ng kwento ng kapatid mo, Raymond. Sabi ni Jonathan Luciano, tanong ko lang ang panaginip ko, anong ibig sabihin na pinatay ko ang kaibigan ko sa panaginip? Hindi ko sinasadya na tulak ko siya habang naglalakad kami na bagok ang ulo niya sa semento. Doon siya namatay. Nung mamatay naman siya, inilibing ko siya sa lupa dahil takot na takot ako na malaman ng ibang tao na nakapatay ako. At 2 beses ko itong napapanaginipan. God bless po and more power. Pakisagot po ang tanong na ito. Jonathan, ilatag natin yung kahulugan ng iyong panaginip. Sinasabi ng iyong subconscious mind na nawawalan ka na ng pasensya, May dalawang dapat pag-isipan para ikumpara sa iyong waking life. Una, ang kaibigan mo ba kasundo mo ngayon o meron kayong samaan ng loob? Baka meron kang hindi nare-resolvang issue sa kanya. Ikalawa, pwedeng ikaw rin ang nire-representa ng kaibigan na pinatay mo sa panaginip. Ibig sabihin, meron kang mga gustong sikilin o supili na damdamin, o meron kang isang ugali na hindi mo gustong mamayani at pinapatay mo nga ito sa iyong panaginip. Si Joshua Viray, good evening Sir Benji Bisdea. Tanong ko lang kung may namatay na po ba dahil sa sleep paralysis? Lagi ko po kasi itong nararanasan at natatakot na ako. At saka bukod sa sleep paralysis, lucid dreaming, astral projection, wet dreams, naranasan ko na po itong lahat at patuloy na po na nangyayari sa akin. Ano po kaya ang epekto nito? O may masamang epekto ba ito? Maraming salamat. Lagi kong nakikinig sa Kasindak-Sindak. Isa-isayin natin, Joshua. Kung palagi ka nakararanas ng sleep paralysis, magpatingin ka ngayon sa doktor. Hindi kasi ito paranormal kundi isang medical condition dahil imposible namang palaging mali ang higa mo
para palaging maipit ang mga ugat mo kasi yung pagkakaipit ng ugat sa maling higa ang sanhi ng paralysis. Baka may ibang pinanggagalingan na yung pagkamanhid, doktor ang makakasagot niyan. Tungkol sa iba mong pang tanong, palagi mo naranasan yung lucid dreaming, astral projection at wet dreams. Lilinawin lang po natin, ang lucid dream ay yung kaya mong kontrolin ang nangyayari sa loob ng panaginip at alam mo na nananaginip ka. Congratulations sapagkat mahirap ma-achieve yan. Ang astral projection ay isang state of trance kung tutusin at lalo akong dapat magsabing congratulations kasi mahirap ang makaranas ng ganito at naranasan mo. Pero ang wet dream ay isang sexual urge na dapat mo unawaan ang lahat na hindi naman nakakahiyang bagay. Walang masamang epekto ang huling tatlo na tinalakay natin. Kung kaya mong kontrolin ang lahat ng ito, walang problema. Pero ang sleep paralysis, hindi natin kayang kontrolin yan. Kaya dapat magpagamot ka na sa doktor. Ha? Joshua? Okay. Sabi ni Faith La Castella ng Bacolod Negros Occidental, Sir Benji at Tidea, tatanong ko lang sana tungkol sa aking panaginip. Natatandaan ko po nung una kong napanaginipan ito ng 8 years old pa lang ako at ngayon, 25 years old na ako. Minsan, napapanaginipan ko pa rin po, Sa panaginip ko, sa dati naming bahay, malapad at malawak yung lupa namin at may malaking bahay na ang disenyo panahon pa ng mga Kastila. At sa gitna daw po ng lote namin may deep well. Pero sa totoo naman, wala. At natutulog po ako sa kwarto namin. May kumatok. Tinawag yung pangalan ko. Natakot ako sa panaginip kasi natandaan ko yung sinasabi ng lola ko na huwag magbubukas ng pinto kung hindi kilala. Pero pinagbuksan ko pa rin po. Nakita ko may nakatayo na magkapatid na lalaki at babae na nakahubad. Sabi ng babae, halika doon. Pinapunta niya po ako sa deep well. May tinuro sila pero hindi ko makita. Sabi pa ng lalaki, ikaw ang dahilan kung ba't siya namatay. Pero yung babae sabi sa akin, o sabi sa kanyang kapatid, huwag mo siyang sisihin, wala siyang alam. Hindi ko po alam pinagsasabi ng dalawa. Basta na lang po ako nakatayo at sinisilip ko kung ano ba yung nasa ilalim. Tinanong ko, nung nagising na ako, tinanong ko yung auntie ko kung may deep well po ba doon sa gitna ng lote namin noon. Sabi niya, meron pero matagal nang wala. May time na napapanaginipan ko pa rin po ito at eksaktong-eksakto yung detalye. Ngayon po ay wala na kami doon sa dati naming bahay. Pero, yun nga, napapanaginipan niya paminsan-minsan. Walang kinalalaman yung sinabi ng auntie niya na meron dating balon doon. Coincidence lang yun, Pero alam mo, Pete, ang bahay ay nagre-representa ng iyong sarili. Sabi mo, malawak ang bahay, luma na parang bahay Kastila. Siguro meron kang makalumang mga katangian at maaaring malawak ang iyong pangunawa sa buhay. Tapos nakakita ka ng 2 taong hubad. Kung wala namang iskandalong nangyayari sa iyong waking life o wala namang kataksilang nagaganap sa iyong waking life, pwede nating ipalagay na ang lalaki at babae na hubad ay sumisimbolo ng 2 uri ng sitwasyon na ikinahihiya mo o nagdudulot ng nakakahiyang bagay. At ang balon na nakita mo na may nakatitig lang ay naglalarawan na meron kang gustong gawin sa isang malalim na dinadala mo sa iyong damdamin pero hindi ka pa rin kumikilos sa ngayon. Kung pagtatagni-tagniin kaya natin, parang sinasabi ng panaginip na kahit malawak ang iyong pangunawa at may makaluma kang paniniwala o katangian, nagkakaroon ka ngayon ng sitwasyon na nakakahiya at gusto mong baguhin ang pangyari pero hindi ka pa lubos na nagpapasya kung paano. Ngunit ikaw pa rin ang dapat na magbigay ng tamang interpretasyon. Gabay lamang ang lahat ng sinasabi namin dahil ikaw ang mas nakakaalam ano ba talaga ang nangyayari sa buhay mo ngayon. Ito ang dapat mong pag-aralan. Si Nelson Cabalatungan, kasi solid niyo po akong listener. Tuwing linggo ako nakikinig at sana po ay mabasa ninyo ito. Since last April 4th, nagkaroon ng lunar eclipse o yung blood moon. Nakasaad po sa Biblia na bago ang pangalawang pagbabalik ni Jesus sa mundo o Judgment Day, magiging pula ang buwan na parang dugo.
At ito pa nga po, no, napanood ko na po na nagkaroon daw nga ng 4 consecutive blood moon o tetrad. During biblical feast days ay magbabalik na raw po siya. So si Jesus. Nung panahon daw ay nang nagkaroon daw ng tetrad, nataon sa biblical feast days ay may mga significant event po na nangyari at rare event po ito. Dahil 8 times in the past 2,000 years lang nangyayari. At yung next tetrad during biblical feast day will happen this year and it will not happen for the next 400 years. Sana ay matalakay niyo po ito para mas maliwanagan ako. Pwede natin talakayin ito, yung sinasabi niyang tetrad na yun. Pero ang blood mo na yun, walang kinalaman kay Jesus Christ. No? Scientific lang paliwanag dito. Nagmumukhang kulay dugo ang buwan dahil kapag eksaktong natatapatan ng earth, ang araw at buwan, ang sinag ng araw ay tumatakip sa buwan at ang refleksyon ng mundo papunta sa buwan ay nagkukulay dugo. Si Bembem, ano po kayang ibig sabihin ng panaginip ko na habang naglalakad ako, gabi noon, may bigla pong bumulusok mula sa kalangitan. Sumigaw po yung kasamahan ko sa trabaho na may UFO daw. Pagtingin ko, may UFO nga. Dalawa po sila nag-iikutan sa isa't isa. Parang nag-uusap sa kalangitan. No? Ano kayang ibig sabihin nito? More power. Bem, 3 ang kahulugan ng panaginip mo. Una, baka naghahanap ka ng mas mataas na uri ng pananampalataya. Ikalawa, baka merong mga bagay na yung pakiramdam mo ay hindi ka binibigyang halaga at pinipwera ka sa iyong waking life ng ilang tao o ng ilang kasamahan. Ikatlo, baka meron kang gustong gawin na hindi naman makatotohanan. At sinasabi nga ng iyong subconscious mind na magpakatotoo ka lang. Sabi ni Jun Perez, good evening kasindak-sindak, pwede bang pakitapi kung meron kayong pwedeng ay kwento tungkol sa Power of the Crow kung saan binubuhay ng mystical bird ang isang taong namatay dahil sa biktima siya ng krimen. Naisa pelikula ito at nagbida ang anak ni Bruce Lee na si Brandon Lee na siya rin ikinamatay. Salamat and more power. Namatay si Brandon Lee sa tama ng bala dahil sa kapabayaan nung humawak ng mga armas na ginagamit sa shooting. Pero labas ito sa jurisdiction ng Hollywood Kaya hindi nahabol ang kung sino mga nagkamali doon sa kanyang kamatayan. Hanapin namin ang tungkol sa sinasabi nitong mystical bird, no, Jun, no? Salamat sa mungkahi mo at baka may kwento nga rito dapat tayong paksayin sa susunod na linggo. Si Machida Eric Aviles, good evening Kuya Benji at Idea. Matagal na akong nakikinig sa programa nyo. Tanong ko lang, pag nanaginip ka po ba nang binubunutan ka ng ngipin ay may mamamatay? At saka Ate Dea, matagal na po kitang gustong makita. Kasi hindi ko lang may tsura mo at walang picture. Doon sa panaginip mo, no, walang mamamatay pag nabunutan ka ng ngipin sa panaginip. Pero, pag-aral mo mabuti, no, kung may pagkukulang ka ba sa ilang mahal mo sa buhay. Sinasabi kasi ng iyong subconscious mind na pansinin mo rin sila. Walang namamatay pag nabubunutan ng ngipin. Pero pag-aralan mo kung may pagkukulang ka sa ilang mahal mo sa buhay. Sinasabi ng iyong subconscious mind na pansinin mo rin naman sila. Sabi niya pa dito, no, kilala niya raw ako at saka si Adam kasi nakikita niya raw kami. Thank you very much at na-recognize mo kami. Si Dea, misteryosa talaga yan. Hindi mo siya basta makikilala, ha? Pasensya ka na. Si Jet Lim Rufo, ask ko lang kung pwede niyo po bang itopic yung buhay ng mga apostles after the resurrection ni Jesus at pati na rin po yung kay Mama Mary kung anong naging buhay niya after ng resurrection. Pakitapik din po kung totoo po ba na nasa Rome ang tunay na mga buto ni St. Peter. Okay, sige, topic natin yan. Napag-usapan na natin yung buto ni St. Peter. Nasa ilalim talaga siya ng St. Peter's Basilica. Kasi pinapatay siya doon Dahil sa nung araw nga kasi kulto ang Kristyanismo, hindi sila nasisihan doon sa pagpapakalat ni St. Peter ng mga salita ng Diyos, no? So na pinapatay siya ni Nero. Tapos yung tungkol dun sa apostles and resurrection ni Jesus Christ, hanapin natin sa susunod na pagkakataon, Jet, ha? Si Marjo Glory Mercader, pakitopic po kung ano po ba talagang ibig sabihin ng Da Vinci Code
May libro po ako niyan, pero ang taas po niyo, na malalim siguro. Ibig sabihin ito ni Marjorie. Napag-usapan na natin to Marjorie. Si Alan Malasaga, kasindak-sindak, ask ko lang po yung panaginip ko. Lagi pong may ibang lalaki yung asawa ko at kung minsan nahuhuli ko sila na may kasiping na iba. Ano po ang ibig sabihin nun? Sana po ay matulungan ninyo ako. Yun din po kasi minsan ang dahilan ng aming away. Salamat at more power. 3 yung gusto kong sabihin sa iyo, Alan. No? Una, baka meron kang hinahanap sa iyong asawa na hindi niya nabibigay. Ikalawa, baka may pakiramdam ka na hindi ka na niya mahal o meron siyang kapabayaan sa inyong relasyon. Ikatlo, baka meron kang mga agam-agam na hindi mo sinasabi sa kanya at sinasarili mo raw. Sabi ni Jill Ann Alonso, Sir Ben at Ma'am Lea, ask ko lang, anong meaning ng panaginip ko na napadaan ako sa isang bahay na parang lumang tangke, ang style, ano? Pangalawang beses ko na ito napapanaginipan Pakisagot naman po, salamat at more power sa kasindak-sindak. Yung bahay kasi ay ikaw, Jill Ann, no? Ang korteng water tank naman ay sumisimbolo ng kasalukuyang nararamdaman. Baka meron kang kagalit at nasasaktan ka at gusto mong panindigan o ipaglaban ang iyong karapatan. Pwede rin itong maging kahulugan ng isang kabiguan sa iyong waking life pero gusto mo pa rin ipaglaban. Sabi ni Mera Luna Laradan Asierda, di ba tao lang si Pope Francis? Bakit pinupuri siya ng mga tao? Di ba dapat ay isa lang ang Diyos na lumikha sa atin? Ay sila ang dapat puriin at luwalhatiin. Bakit ganon? Paki-explain, ano ba ang ibig sabihin ng panaginip po na hinahabol ako ng isang hayop pagkatapos kinagat ako? Kinabukasan may nakita talaga akong kagat sa paa ako. Maraming salamat. Teka, yung panaginip niya, no? May mga pagkakataon na nananaginip tayo dahil sinasabi ng ating subconscious mind na talaga may nangyayari. Ang pinakamalapit na katotohanan dito baka ipis o daga ang kumagat sa'yo at pinapaalam ng yung subconscious mind nung tulog ka na teka may kakagat sa'yo. Ganun lang yun, no? Kasi may mga information na pumapasok sa subconscious mind natin habang natutulog tayo. Tungkol kay Pope Francis, wala namang masama kung pinupuri siya ng mga tao, no? Pinupuri din naman ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo si Kaarte Manalo, di ba? Pinupuri ng mga miyembro ng El Shaddai si Brother Michael Arde. Pinupuri ng mga taga-dating daan si Eli Soriano. Ang mga kapatid nating Muslim, pinupuri si Muhammad. Yung mga Mormons, pinupuri si Joseph Smith. Marami pang ibang religious leaders ang tumatanggap ng papuri at wala nang masama. Ang masama siguro kung sinasamba sila na parang Diyos. Yun, idolatry yun, di ba? Si Ren Scorpio, Sir Benji, tanong ko lang kung totoo po ba yung pag nagising ka sa madaling araw ng alas 3 o 3 a.m., no, may kababalaghan. Minsan kasi po natapat nagising ako ng ganong oras, kinilabutan ako at natatakot ako. Pakisagot po, salamat idol ko po kayo at ang programa nyo, inaabangan ko every Sunday. Kahit natatakot asawa ko, pag pinakikinggan ko kayo, nag-headset na lang ako. More power idol, sana mabasa nito. Sabi mo rin sa asawa mo, hindi man nakakatakot ang mga kaluluwa. Tayo lang ang nagtatanim sa isip natin na nakakatakot sila, mga kaluluwa sila ng mga tao. Ang unang gusto namin ipaliwanag yung kababalagan ay nagaganap anumang oras at sa amang lugar, no? Walang dapat na iwasang oras sa loob ng 24 oras na tumatakbo sa buhay natin. Kung ayaw mo ng katatakutan kasi hindi natin makokontrol ang bagay na ito, ang kababalaghan. Pero, bakit ba may kilabot na nadarama ang tao pag gumigising ng alas 3 ng madaling araw? Dala kasi ito ng isang interpretasyon natin sa mga lumang orientasyon ng mga sinaunang tao, ng mga matatanda, no? Na itatak na kasi sa isip ng maraming Pilipino na kapag alas 3, may mga kababalaghan. Kapag nagigising ka ng ganong oras, ay di kikilabutan ka. Pero nasa isip lamang yun Si Vincent Hidiake, good evening, kasindak-sindak. Share ko lang, anong ibig sabihin ng panaginip ko? Kasi natanggalan po ko ng ngipin. Palagi pong ganun yung panaginip ko at more power sa kasindak-sindak. Ibig sabihin lang nito, Vincent, nagkukulang ka ng kumpiyansa sa iyong sarili, no? Baka may mga ginagawa ka na natatakot kang ipakita sa iba yung resulta. Sabi ni Michael Corsino V, magandang gabi Sir Benz at Miss Diana. Masugid akong tagapakinig ng programa nyo linggo-linggo. Salamat po. Meron po bang, maaari po bang malaman kung ano at paano ang tamang paraan ng meditation na may positibong epekto sa kaisipan at buhay ng isang individual? Kahit saan at kahit kailan po ba pwede itong isagawa?
Sana masagot ninyo. Salamat sa kasindak-sindak. Mabuting isagawa ang meditation sa isang conducive area para walang distraction. Ang unang hakbang dito ay yung power of concentration. Kung mauutusan mo ang sarili na maging blanco lamang ang isip at pumuesto ko na ang katawan mo ay nakarelax na posisyon, masisimulan mo yung tamang meditation. Walang masama dito at magandang epekto nito. Si Alvin Maravillas, kasi naksadaktanan ko lang, anong ibig sabihin ng panaginip ko po na langgam? Tapos may buhat silang mga pagkain. Salamat at more power. Ang langgam, Alvin, ay sumisimbolo ng pagkabagabag at pwede ring simbolo ng kasipagan. Ikaw ba ay nababagabag sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Baka sinasabi ng iyong subconscious mind na kailangan mo magsipag. Sabi ni Mr. Carpio, Sir Benz, ang tanong ko, totoo bang maraming kaluluwa sa ospital at sa sementeryo? O kesa sa sementeryo? At bakit? Totoo bang may mga nabubuhay na dragon noong unang panahon? Sana mabasa nyo. Salamat. Ang kaluluwa ay nagkalat kahit saan. Mahirap sabihin kung saan ang pinakamarami. Pero kung sa sementeryo meron kayo nararamdaman, mas madalas na ito ay imprint o impression ng mga inilibing na patay. Hindi nangangahulugang ito ay kaluluwa, kundi tatak lamang ng kanilang identities. Ganon din sa ospital, no? Nangyayari din itong imprints at impression dahil maraming namamatay sa mga ospital. Tungkol sa dragon, wala pang nakahukay ng anumang fossils na nagbibigay ng paglalarawan sa isang dragon. Ang mga nahuhukay na fossils ng mga archaeologists, kalansay ng mga dambuhalang hayop sa sinuunang panahon, at ito'y tinutukoy natin yung mga dinosaurs, no? Kahit sa animal science ng Chinese astrology, sinasabi nila na ang dragon ay isang kathang isip na nilalang lamang. At sa puntong ito ay nais kong pasalamatan ang mga kasama ko rito, si Derry Cacho, si Virgin Miliana, si Edson Santelices, Aaron Tolentino, ni Bugarin, at saka si Jessica David. Maraming salamat, Jess, ha? Malapit na naman pong magtapos ang ating oras. 11:28 na, may 2 minuto na lamang tayo. Magpapaalam na po kami. At maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay dito sa pinakakasindak-sindak na programa. Sa FM Radio, ako si Benji Felipe, nagsasabing lagi tayo magdarasal at magpapalain tayo ng Panginoon hanggang sa susunod na kasindak-sindak na linggong muli. Magkakarinigan pa rin tayo at bibigyan pa rin namin ng daan ang lahat ng mga hinihiling ninyo at ipopost namin mamaya ang mga ipinangako namin, ang ating horoscope, ang larawan na sinasabi ni John Titor na siyang sinakilang time machine, at ang iba pa naming sinabing mga dapat ninyong silipin. Magbukas lamang kayo kasindak sa Facebook page. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na linggong muli.
batuhang isang mala. Nakalawakan ng kumakarga, umiinog dumuduyan na kay gara. Ang sariwang simoy ng hangin, nahatid ng Panginoon, ginhawang kay sarap na sapin, biyayang kay lusog sa atin.